Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umani ng matinding reaksyon online ang kumakalat na balitang umano'y kumpirmado na ang pagpanaw ni President Kuting ng Norte Jr. o PBBM. Maraming netizens ang nabigla matapos mag-viral ang mga posts at videos na nagsasabing may malaking kaganapan umano sa loob ng Malacanang. Dahil dito, mabilis na nag-trending sa social media ang pangalan ng Pangulo kasama ang mga katagang confirm at VP Sara dahilan upang lalong umugong at ibang haka-haka sa publiko. Kasabay nito, usap-usapan din online ang manoy panunumpa ni Vice Presidente Sara Duterte bilang bagong Pangulo ng bansa. Ayon sa ilang viral post, naghigpit umano ng seguridad sa ilang pangunahing tanggapan ng gobyerno habang abala raw sa paghahanda para sa isang mahalagang anunsyo. Gayunpaman, wala pang inilalabas na opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang o anumang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa mga kumakalat na ulat. Samantala, hati ang reaksyon ng publiko sa naturang balita. May ilan na agad nagpahayag ng pagkabahala at pakikiramay habang ang iba naman ay nagbabalaban-laban sa mabilis na pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Marami ring netizens ang nananawagang hintayin muna ang opisyal na pahayag ng pamahalaan bago maniwala sa mga naglalabasang balita online. Ayon sa ilang observers, madaling lumala ang kalituhan kapag ang mga sensitibong usapin tungkol sa liderato ng bansa ay nauuna pang kumalat sa social media kaysa sa opisyal na anunsyo. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang bawat update hinggil sa kontrobersyal na usaping ito. Habang wala pang malinaw na pahayag mula sa mga kinauukulan, nananatiling palaisipan sa marami kung may katotohanan nga ba ang kumakalat na balita o isa lamang itong panibagong viral na issue online. Patuloy ang paalala sa publiko na maging mapanuri at umiwas sa pagpapakalat ng maling impormasyon habang hinihintay ang opisyal na kumpirmasyon mula sa gobyerno. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mga kababayan, pinananalangin kahit na sa kanyang kaarawan, pinananalangin na sana ay magurgur na daw ho siya. Huwag naman hong ganon. Sa mga hindi pa ho nakakaalam, pinagdiwang ho nitong si Boying Remulla ang kanyang 65 birthday kahapon, March 31, 2026. Palakpakan ho natin. Grabe naman yan. Nagbe-birthday po. Swerte ka, Boying. Nag-birthday ka pa. Hindi, ano yan, batiin natin ng maligayang kaarawan, no? Panibagong milestone na naman sa buhay nitong si Boying Remulla. At para doon sa mga nananalangin sa comment section ng post na yan, nakita lang natin, pabira yung ating mga kababayan, nakakita lang ng black and white na larawan, anak ng toko, birthday ho ito. Happy birthday ang comment, hindi condolence. Wala nga talaga yung mga kababayan. Ang daming galit na galit at gigil na gigil dito kay Boying Remulla. Dito sa video na to, naku, hindi ko natin napasadahan. Itong press ko na to ni Auntie Claire. Kailangan ho kasi nating salansanin itong alin na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Umpisaan ho natin ang ating video sa isang... ayan na naman. Kailangan naman mga kababayan. At least, di ba? At least, masaya ang ating mga kababayan sa kaarawan ni Boying Remulla. Ayan o, kita nyo naman ho, yung lap react. 93,500 lap react. Diyan sa happy birthday greetings na yan para dito kay Crispin Boying Remulla. Ito, nako, blind item ho muna tayo. Kasi nakita natin to kay Sir Ibi Hugalbut kumusta na kaya itong si Sir Ibi? Palakpakan natin, isa sa mga sinusubaybayan nating vlogger, no. Meron hong pa-blind item itong si Sir Ibi Hugalbut. Ito, babaeng spokesperson na nasa kanyang 50s. Anak ng toko, ang kati naman ito. Mayroon umanong relasyon sa isang terentahin na spokesperson. Palakpakan, anak ng towa. Kalampagan gabi-gabi to, ibang klase. Yun namang terentahin ni spokesperson. Brad, wala ka bang wala bang sela niya sikmura mo?
Pambihira. Sino ba yung mga kilala yung spokesperson? Itong si Yuse Claire, di naman spokesperson yun eh. Di ba? Spokesperson ba siya? Ilang taon na ba yan? Nasa 50s na ba yan? Hindi si Auntie Claire ha. Hindi ko alam kung sino to. Blind item tayo dito, di ba? Sino itong spokesperson na nakikipagkalantari sa terentahing spokesperson? I-comment nyo ko sa baba itong alin na to. Anak na to ka. Politika lang, walang personal. Hindi, kasama yan eh. Spokesperson din kasi yung kakalantari niya, di ba? O ako, di ko kilala. Personally, di ko kilala. Pero sa TV, feeling ko parang... I-comment nyo sa baba kung kilala nyo yung alin na yan. Ako, di ko kilala yung 50 na mahilig sa terentahin na yan, ha? Di ko kilala yan. Di ko natin kilala yan. O, ilagay ko lang dito to para habang pinapanood ho natin itong 50 na si Auntie Claire, hindi siya... Lagya kayo. Hindi siya yan. Magalit sa atin yan. Baka sabihin niya sinisiraan natin siya. Hindi si Auntie Claire pinapatungkulan ko. Blind item nga eh. 49 pa lang yan. Di pa 30 yan si Ante. 49 pa lang siya. Ha? Wala pa siya. Hindi siya yan. Hindi. Di ba Ante ikaw? Hindi ikaw yun. Hindi. Dissenting babae yang si Ante. Hindi niya gagawin yan. Ito. Ante Claire tayo. Kay Marcos, kay Bangag ho muna tayo. Ito na ho. Meron na naman siyang panibagong kabalbalan na ibabahagi sa buong sambayanan. Ito si Marcos Jr. Game. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Dito naman tayo sa, malapit na tayo sa Cabanatuan. Dito naman tayo sa Nueva Ecija ngayon para buksan itong 4 na kilometro na section na nagbubuo ng east-west na daan mula Tarlac hanggang dito sa Cabanatuan. At ito ay kasama ulit doon sa ating instruction na buksan lahat na maaring buksan na ng mga Buksan na daw yung lahat na maaaring buksan. Brad, buksan mo yung mga maleta. Yung mga di umanong maleta ang idiniliber sa Ilocos Norte, yun ang buksan nyo. Diba? Huwag nyo sabihin sa akin na libel yan o yan. Di umano, sabi ni Saldico, diniliberan kayo ng maleta sa Ilocos Norte. Yun ang buksan nyo. Hindi yung kung ano-ano yung binibida nyo sa amin. Hindi kakanayan, Brad. Bihira. Anong 4 na kilometro, mag-aabala ka na pupunta. Ano kasi raulo? Nagliliparan ng presyo ng mga produktong petrolyo, pupunta ka sa 4 na kilometro para pasinayaan mo. Brad, kaya na ng alter ego mo yan. Kaya na ni Vince Dizon yan. Ang vice president mo na si Vince Dizon, kaya niya na yan. Ang dami nilang pinagpipilian eh. Kaso para majority ng kanilang mga kandidato sa 2028. No, ito yung mga possible na candidate. Kayo mag-comment sa baba kung tingin nyo may bitaw itong mga babanggitin kong pangalan na to. Mga pumupusturang magpresidente. Risa Hontiveros, yung kapatid niyan, gabinete ni Marcos Jr. Risa Hontiveros. Nicolas Torre. Hindi. Yung presidential muna tayo. Presidential. Risa Hontiveros. Para sa ano to, admin Risa Hontiveros. John Vic Remulla. Lenny Robredo. Yan 3 na yan. Presidential nila yan. Puro lahat na may tama lahat. Wala ho tayo mapapakinabangan sa 3 na yan. Ngayon naman, sa mga possible na isisiksik nila bilang Vice President, Nicolas Torre. Yuse Claire Castro. Hindi, Senator Yuse Claire. Maraming atraso yan, kaya kahit na hindi mananalo yan, sa tingin ko tatakbo ng elected post sa 2020. Yan si Ante, makikipagsabayan ho yan dahil nga maraming hahabol dyan sa alin na yan. Ang dami hong binuwisit niya sa nakalipas na 3 taon. Kahit akong politiko, hindi ako palagante. Anak na to ko sa mga kabalbalang ginawa ng alin na yan, parang tipo. Di ba? Yan ho ang mga kalidad ng kanilang mga kandidato sa 2028. Ano pangalan to? Si John Vic Remulla. Mantakin nyo, John Vic Remulla, presidente ang kanyang pumupustura siya bilang presidente. Isipin nyo na lang ho yan, mga kababayan. Pumupustura si John Vic Remulla pagka daw inendorso siya, talagang bigay na bigay, di ba? Nicolas Torre, Vice President.
Yan ang mga kandidato nitong si Trililing, di ba? Kaya ngayon pa lang mga kababayan, etong mga ganitong galawan ni Marcos Jr. na 4 na kilometrong daan, pag-aaksayahan niya ng oras, napakahalagang oras, nabayad siya ng sambayanan ng napakaraming pera, di ba? Napakatinding impluensya, yung kanyang oras, sasayangin niya doon sa 4 na kilometrong daan. Di natin sinasabi dito na hindi maganda yan. Ang pangit ng ginawa nila na yan, hindi ho yun ang punto. Ang punto dito, hindi na trabaho yan ni Marcos Jr. Si Tatay Digong, ano sasabihin niya dyan? Kung nabuksan, di daanan. 4 na kilometro lang, kailangan pa pupunta ako dyan. Ano na ho yan? Kumbaga, desperate move para meron sila mapakita na, meron kaming flagship project. 4 kilometers road, connecting road. 4 Anak ng towa. Saltik na naman. Road para maging mas mabilis ang daloy ng traffic. At malaking bagay ito dahil ang dating ang biyahe na tumatagal dati ng 1 oras kalahati, 1 hour 15, 1 hour 30 minutes, ay magiging 20 minutes na lang. 20 minuto. Hindi, i-exage mo. Gawin mo 3 hours. Yung 4 kilometer, 3 hours. Pupunta siya sa isang baryo, paiikot-ikutin muna bago makalabas. Di ba? 10 ikot muna siya sa isang baryo. Pambira talaga itong si Marcos Jr. 4 kilometers, iikot ka. 2 oras. I-exage mo pa ng konti para medyo dramatic at ma-justify yung pagpunta mo dyan. Ito na lang. At malaking bagay ito. Dahil unang-una, alam naman natin ngayon, ang inaalala natin, ang konsumo ng krudo, ng gasolina, ay sa pagbawas na pagtagal sa bawas ng tagal ng biyahe. Yan ka na naman. Pag kasi, bangag. Pag kasi meron ka lakad, huwag ka sisinghot. Nagkakabuhol-buhol yung mga yung mga litanya mo sa utak mo eh. Hindi ka makapagsalita ng diretso pagka alam mong meron kang public engagement, ha? Meron kang ambush interview. Kunyari ambush interview. Siguraduhin mo, hindi ka nakapulburon. Para yung daloy ng yung pagsasalita mo, tuloy-tuloy. Hindi yung, Bawasan din ang konsumo sa fuel. At malaking bagay ngayon yan. At lagi nating inaalala yan. At meron pa rin isa pa. Lahat ng bagay ngayong mga panahon na to, maliit na lang. Alam mo anong malaki? Yung mga ninakaw nyo, yung trilyong pisong flood control scam, yun ang malaking bagay. Pero yung ang 3 oras na yan, kahit sabihin gawin ko pang 4 na oras yan, tanungin ko yung mga dumadaan dyan, willing ho ba kayo na umikot-ikot sa loob ng 2 oras, basta wag lang tayo manakawan ng gobyerno? 100% sasagot sa akin ng mga dadaan dyan sa buwisit na 4 kilometers na yan. Ang isasagot nila willing pa sa all right na magpaikot-ikot sila, walang connecting road, basta walang nanakaw na 1 trillion sa kaban ng sambayanan. By the way, lang ka Marcos Jr., may atraso ka pa sa amin. Nasaan na yung pinagbentahan doon sa tuneto-niladang gintong binenta yung 2 ni Recto? Saan na napunta yun? Huwag mo sabihin sa akin flood control mo yun, anak ng tokwa. Ang dami yung pananagutan sa sambayan ng Pilipino at ulit-ulitin namin to hanggang dun sa punto na bababa ka na sa pwesto. Hindi ka makakalimutan na sambayan ng Pilipino sa mga kabalbalang ginawa mo sa amin. Hindi ka, sinasabi ko sa iyo Marcos Jr., tapos na termino mo, ikaw pa binibira namin dito. Sa dami ng kabalbalang ginawa mo, sa dami ng nakawan na nangyari sa administrasyon mo, hindi ibig sabihin tapos ka na sa Malacanang, tapos na pag-uusap natin. At hindi lang ako yan. At hindi lang si PH Update yan. Naniniwala ho tayo, majority sa mga vlogger, pinaghahandaan na nila ang pagbaba mo. Pinaghahandaan na nila kung paano ka namin aaraw-arawin pag wala ka na sa Malacanang, buwisit ka. Kakala mo ako talaga, araw-arawin kita rito kahit wala ka na sa Malacanang. Yung mag-init yung ating mga kababayan, pagka nakita ka sa daan ng ating mga kababayan, talagang
binibigyan kanila ng daliri lang yaka. Pang malaking advantage itong ginawa nating pagbukas nito at pagbilis ng pagdaan ng traffic. Alam nyo naman, ang Nueva Ecija ay yan ang rice granary ng Pilipinas ngayon. Wow. At Yung mga farmer dyan sa Nueva Ecija, ayaw yung bang murahin yung Marcos Jr. na yan? Noong hong pumasok sa Malacanang yan, siya ho ang DA secretary. Para sa mga magsasaka ha, kulang-kulang 1 taon ho siya ng DA secretary bago pumasok yung parang mongoloid na DA secretary natin na ngayon. Ay yung parang yung mukhang mataba kasi mataba. Ay sorry ha. Sa mga may kapangsanan ho, alam ko namang ano yan, yung Down syndrome no. Pasensya na ho sa salita ko kasi medyo ang pangalan nun, Chu. Ang pangalan nun. Basta hindi DA secretary. Ang point natin, para sa mga magsasaka natin, yang mama na yan, pagpasok niya sa gobyerno, kaagad niyang hinawakan, anak ng tokwa, agriculture. Ni isang beses sa buhay niya, di man siya nagbungkal tapos mag-agriculture siya. Pares lang naman silang dalawa nitong si Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan, pechay lang naman ni Sharon ng dinidiligan niya. Farmer na daw ho siya. Anak ng tokwa, pechay lang ni Sharon ng dinidiligan po. Farmer ka na? Lang yan. Kasi si Sharon, meron tanim na pechay sa kanyang garden. At araw-araw, si Kiko, dinidiligan niya yun. Di ba? Tapos ito, nagbida-bida pagpasok ng administrasyon niya, DA secretary siya. Nagkahendot-hendot ang department. Matagal niya na kung gustong hawakan yun. Hindi ko alam kung meron siyang gustong ipunto. Kasi yun ang linalabi niya nung panahon ni Tatay Digong, hindi binigay sa kanya. Hindi ko alam kung anong gusto niyang patunayan. Kinuha niya DA secretary. Anong ginawa niya? Binitawan niya rin. Sinto-sinto eh. ito ay makakatulong bawasan ang transport cost. At sa ganun, sa pagbawas ng transport cost, ay mananatili ang presyo ng bigas. Dahil dito nakita naman bagong tanim ang ating mga palay. Kaya malaking bagay yung kahit na 4 na kilometro ang ating pinag-uusapan, ang magiging epekto nito ay napakalaki, hindi lamang sa pagbawas sa oras ng biyahe, hindi lamang sa pagbawas sa konsumo, kundi pati sa pagpapanatili ng presyo ng bigas na alam naman natin pag tinama